Breaking news mga kabayan, isang ahensya ng gobyerno na humihirit ng 2.7 billion peso budget ang ginisa at nahirapang sumagot sa matatalas na tanong sa Kongreso. Isang hindi inaasahang lehislador biglang sumaklolo para ipagtanggol sila sa gitna ng mainit na pagdinig. Pangalawang balita, isang mas malaki at mas malalim na apoy ang sumiklab sa Senado. Matapos ang issue sa flood control, isang nakakagimbal na 10 bilyong overpricing sa mga proyektong farm-to-market road ang ibinunyag. Isang napakalaking anomalya na nagtulak sa simbahang Katolika na manawagan para sa isang pambansang araw ng panalangin at pagsisisi. At panghuli, dahil sa tila walang katapusang katiwalian na nabubunyag sa sunod-sunod na mga investigasyon, isang radikal at nakakagulat na panawagan ang umalingaw-ngaw mula sa isang senador, ang tuluyan ng pagbuwag o pag-abolish sa buong DPWH. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang ang atensyon ng bansa ay nakatutok sa naglalagablab na investigasyon ng flood control projects, isang panibagong apoy ang biglang sumiklab sa Senado. Isang anomalya na marahil ay mas malalim ang tama sa ating ekonomiya at sa buhay ng ating mga magsasaka. Ang investigasyon ngayon ay nakatuon sa mga proyektong dapat sana'y maghahatid ng pag-asa, ngunit sa halip, naging simbolo ng matinding katiwalian, ang mga tinaguriang farm-to-market roads. Sa isang pagdinig, inilatag ni Senator Sherwin Gatchalian ang isang nakakakilabot na revelasyon. Gamit ang mga opisyal na dokumento, ibinunyag niya na mahigit 10 bilyong piso ang posibleng nawala mula sa kaban ng bayan dahil sa malawakang overpricing sa mga proyektong ito sa loob lamang ng ilang taon. Hindi lang to extremely overpriced. Mariing giit ng senador, habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Ito for me, obvious sign of corruption na ito eh. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang simpleng akusasyon. Ito ay isang direktang hamon sa sistema. Iminungkahi niya sa Department of Agriculture na bawasan ng 30% ang pondo para sa mga farm-to-market roads sa susunod na taon. Ang kanyang lohika ay simple at direkta. Kung ang pera ay mapupunta lamang sa bulsa ng mga tiwali, mas mabuti pang ilipat na lamang ito sa ibang programa kung saan mas makikinabang ang mga Pilipino. If we reduce it by 30%, we can save 5 billion pesos. Paliwanag niya, isang numerong nagpapakita kung gaano kalaki ang pondong posibleng nasasayang taon-taon. Ang ugat ng kanyang investigasyon ay ang mga kontratang napunta sa isang construction firm na may malapit na ugnayan sa dating tagapangulo ng House Appropriations Panel. Habang ang kalihim ng agrikultura ay nangakong iimbestigahan ang mga aligasyon, ang issue ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa tiwala ng publiko. Dahil sa ganito kalalim at kalawak na problema na tila hindi na natatapos, hindi katakataka na may mga lehislador na ang pasensya ay tuluyan ng naubos. Ang matinding pagkadismaya na ito ang nagbunsod sa isang radikal at nakakagulat na panawagan mula mismo kay Senador Gatchalian, ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH eh. Ang mariing pahayag ng senador. Ang kanyang mga salita ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng nag-aapoy ng debate ukol sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Ang kanyang suggestion ay hindi isang simpleng salita. Ito ay nag-ugat sa isang malalim na frustration. Isang pagkadismaya na nabuo matapos masaksihan ang tila walang katapusang lawak ng anomalya sa loob ng ahensya. Ayon sa senador, ang katiwalian ay hindi limitado sa isang uri ng proyekto. Ang parehong multo ng anomalya ay tila sumusunod sa DPWH saan man ito magpunta, mula sa pagtatayo ng mga paaralan, sa mga farm-to-market roads, sa mga flood control projects, at maging sa mga kritikal na infrastruktura para sa militar at sa Department of Health. Ang cancer, ayon sa kanya, ay tila kumalat na sa buong katawan ng ahensya. Ang aking philosophy sa management, paliwanag niya, dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Ang kanyang pananaw ay nagmula sa isang nakakakilabot na obserbasyon. Ang mga ghost projects, ang pinakasukdulang anyo ng katiwalian ay hindi lamang natagpuan sa isang probinsya. Napansin ko, buong Pilipinas eh. Habang iginuguhit ang isang malagim na larawan ng isang problemang naging pambansa na.
Habang kinikilala niya ang mga pagsisikap ng kasalukuyang kalihim, kabilang na ang plano para sa digitization, naniniwala siyang ang paglilinis sa isang institusyong ganito kalalim ang problema ay aabutin ng napakaraming taon. Gayunpaman, inamin ng senador na ang kanyang ideya ay para lamang sa isang extreme situation. Ngunit ang mismong pagbanggit sa ganitong klase ng ideya ay nagpadala ng isang malinaw at malakas na mensahe. Ang pasensya ng mga lehislador at ng buong bayan ay nasa bingit na. Sa gitna ng sunod-sunod na mga pasabog ng katiwalian at sa harap ng radikal na mungkahi na buwagin ang isang buong departamento, paano tumutugon ang iba't ibang sektor ng ating lipunan? Isang tao ang nagsalita mula sa palasyo ng Malacanang, isang pagtatangkang pakalmahin ang nag-aalab na galit ng bayan. These corrupt people are not the face of government. Pahayag ng Pangulo sa kanyang pinakabagong podcast. All they are is the face of corruption. That's all they are. They are not typical of government. Sa kanyang mensahe, umapela siya sa publiko na huwag lahatin ang mga lingkod bayan. You cannot paint everyone in government with the same brush. Habang idinidiin na marami pa ring matitino at dedikadong opisyal na nagsasakripisyo para sa serbisyo publiko. Ang panawagang ito ay kasunod ng mga ulat na ang mga empleyado ng DPWH ay nakakaranas na ng pambubuli at harassment sa social media na nagtulak sa ahensya na pansamantalang ipagbawal ang pagsusuot ng kanilang mga uniforme para sa kanilang kaligtasan. Ngunit habang sinusubukang ayusin ng Pangulo ang nasirang imahe ng gobyerno, isa pang nakakabahalang katotohanan ang lumabas. Sa parehong podcast, inamin niya ang pagnanais na maibalik ang Pilipinas bilang bansang may pinakamataas na literacy rate sa Asia. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na isa sa bawat 5 Pilipinong high school graduate ay nahihirapan ng umintindi ng mga simpleng babasahin. Remember when we were the best English speakers in Asia? Tanong niya. Let's get back there. Inamin ng Pangulo na bagamat likas na magaling ang mga Pilipino, ang problema ay nasa kakulangan ng sistema at resources upang hasain ang kanilang mga kakayahan. Kayang-kaya ng Pilipino yan, but they have to be trained. Bilang tugon, isang bahagi ng 255 billion pesos na pondo na orihinal na para sa flood control ay inilipat na sa edukasyon at mga programang panlipunan. Habang ang gobyerno ay abala sa pagtugon sa krisis sa tiwala at edukasyon, isa namang mas malalim na panawagan ang nangibabaw mula sa simbahang Katolika. Kasabay ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay nanawagan para sa isang National Day of Prayer and Public Repentance. Sa mga simbahan sa buong bansa, idinaos ang mga banal na oras ng pagbabayad puri, kung saan inialay ang mga panalangin para sa mga pinuno ng bansa at para sa pagsisisi sa mga kasalanan ng katiwalian. Yung pang-araw-araw ng buhay, napakahirap na, tapos ganyan pa, may mga korupsyon pang nangyayari. Himutok ng isang deboto na nakilahok sa panalangin. Ang kanyang hiling ay simple. Ayos. Yung ibigay yung para sa lahat, para sa tao. Ipinaliwanag ng CBCP na ang isang pambansang araw ng panalangin ay idinideklara lamang kapag ang bansa ay nahaharap sa isang napakabigat na hamon, katulad ng ginawa noong kasagsagan ng pandemya. This is an issue of corruption, so we are calling upon the Lord, pahayag ng isang pari. Ngunit ang panawagan ay hindi lamang para sa panalangin. We are calling for a change from them, dagdag ng pari, na tumutukoy sa mga opisyal na sangkot. We hope they will return what they have stolen. There should also be an admission. Habang ang bansa ay nagdarasal, ang mga paalala ng kapabayaan sa infrastruktura ay patuloy na lumilitaw. Sa Cagayan, isang tulay ang gumuho habang tinatawid ng 3 malalaking truck na ikinasugat ng hindi bababa sa 7 katao. Ayon sa DPWH, ang bigat ng mga truck ay malayong lumagpas sa 18 toneladang kapasidad ng tulay. Habang ang bansa ay nagdarasal at ang Pangulo ay umaapila, sa loob naman ng Kongreso, ang laban sa pagbabantay ng pondo ay nagpapatuloy. Bawat linya, bawat numero. Dito natin nasaksihan ang isang tensyonadong pagdinig kung saan ang isang mahalagang ahensya ng gobyerno ay napasailalim sa matinding pagsusuri. Ang ahensyang ito ay ang Presidential Communications Office o PCO na humihirit ng 2 bilyong pisong budget para sa year 2026.
Ang halagang ito ay ginisa ng walang preno sa tanong ni Congressman Kiko Barzaga ng Cavite. So 2.7 billion is a lot of taxpayer money. Mariing paalala ng lehislador. Ang kanyang misyon, tiyaking ang bawat piso ay may malinaw at makatwirang patutunguhan. Nagsimula ang usapan sa mandato ng PCO, ngunit mabilis itong lumipat sa isang mas kontrobersyal na paksa, ang dalawang malalaking layunin ng bansa sa pandaigdigang entablado. Inilahad ng sponsor ng budget na ang pondo ay mahalaga para sa dalawang bagay. Ang nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa 2026 at ang ambisyon ng bansa na makakuha ng isang non-permanent seat sa prestihiyosong United Nations Security Council. Dito na nakita ni Congressman Barzaga ang isang tila kahinaan sa argumento. Ang kanyang mga susunod na tanong ay idinisenyo para suriin ang lohika sa likod ng bilyon-bilyong pisong budget. Ang kanyang tanong ay direkta at matahlas. On the international stage, which would lead to a higher chance of getting the UN Security Council seat. Isang tanong na tila isang patibong. Ang tanong ay malinaw. Ang paggastos ba para sa ASEAN ay isang konkretong pangangailangan o isang sugal na nakabase sa espekulasyon? Dito na nagsimulang maramdaman ang tensyon. Ang sponsor na nahaharap sa isang matalas na pag-uusisa ay tila nag-alinlangan, humingi ng pag-uulit sa tanong at nagbigay ng magkahalong paliwanag. Sa una, tila pinagdikit niya ang dalawang layunin, na ang ASEAN hosting daw ay isang uri ng public relations para ipakita sa mundo kung bakit karapat-dapat ang Pilipinas sa isang pwesto sa UN. Ngunit ito mismo ang naging target ni Barzaga. Kung ang koneksyon ay hindi garantisado, nangangahulugan bang ang isang malaking bahagi ng budget ay nakabase lamang sa speculation? You cannot base such a large budget of 2.7 billion on speculation whether or not we would get the UN Security Council seat. Sinabi din ng congressman na hindi pwedeng ibase sa speculation ang isang malaking bahagi ng budget. Ang pera ng bayan ay hindi dapat ginagastos para sa isang bagay na hindi tiyak, habang ang sponsor ay nahihirapan at ang interpelasyon ay nauuwi sa paulit-ulit na tanungan. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa plenaryo. Si Deputy Speaker Janet Garin ay tumayo, hindi para makisali sa pag-atake, kundi para sumaklolo at magbigay linaw. Sa isang kalmado ngunit otoritatibong paraan, pinaghiwalay niya ang dalawang issue. Pinaliwanag niya na ang ASEAN ay ibang entity. Ang pwesto sa UN Security Council ay isang posisyong inaasam ng bawat bansa, pero wala namang budget para rito. Ani niya, ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong humiwa sa buhol ng pagkalito. Ang pag-host sa ASEAN, ayon sa kanya, ay hindi isang sugal. Ito ay isang kumpirmadong responsibilidad na nakaschedule na sa 2026. Ang budget na hinihingi, kung gayon, ay hindi para sa isang pangarap, kundi para sa isang tiyak na kaganapan. Sa paglilinaw na ito, ang argumento ng spekulasyon ay biglang nawalan ng bigat. Dahil dito, mas naging malinaw ang mga sumunod na tanong. Magkano nga ba ang eksaktong inilaan para sa ASEAN hosting? Ang sagot, humigit kumulang 600 million pesos. At ano ang magiging papel ng PCO dito? Detalyadong ipinaliwanag na sila ang mangunguna sa communication strategy, paggawa ng digital content, pamamahala sa international media centers, at pag-aasikaso sa 167 cluster meetings na magaganap. Sa huli, matapos ang masusing paghimay at ang napapanahong paglilinaw mula kay Representative Garin, ang mga ulap ng pagdududa ay humawi. Ang kaganapan sa loob ng Kongreso ay nagpakita kung gaano kahalaga ang masusing pagsisiyasat. Ngunit higit sa lahat, ito ay naglantad kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang malinaw at tapat na paliwanag kapag bilyon-bilyong piso ng pera ng taumbayan ang nakataya. Ang mga kaganapan na ito ay nagpapakita ng isang bansang sabay-sabay na nilalabanan ang mga bagyo sa labas at ang mas mapanirang bagyo ng katiwalian sa loob. Nakita natin ang brutal na realidad ng sistematikong pagnanakaw sa 10 bilyong overpricing sa farm-to-market roads. Ang problemang ito ay napakalalim na anupat ang isang radikal na solusyon tulad ng pagbuwag sa DPWH ay seryoso ng pinag-iisipan, isang testamento sa tindi ng pagkadismaya ng ating mga lehislador. Nasaksihan din natin ang iba't ibang tugon mula sa iba't ibang sektor, mula sa apila ng Pangulo na huwag lahatin ang mga opisyal sa gobyerno, hanggang sa mas malalim na panawagan ng simbahan para sa pambansang pagsisisi at moral na pananagutan.
Ito ay isang krisis na hindi lang politikal, kundi moral at espiritual. At sa huli, nakita natin ang aktwal na labanan sa frontline. Ang pagdinig sa budget ng PCO ay isang mahalagang paalala kung paano dapat binabantayan ang bawat sentimo ng pera ng bayan. Ipinakita nito ang kahalagahan ng matalas na pagtatanong at ang pangangailangan para sa malinaw at tapat na mga sagot mula sa ating mga opisyal. Sapat na kaya ang mga mekanismong ito? Sapat na ba ang mga apela at ang mga interpelasyon sa Kongreso upang pigilan ang isang kanser na tila matagal nang kumakalat sa buong sistema? Ang sagot ay nakasalalay sa tapang ng mga pinuno na hindi lang magsalita, kundi tunay na kumilos laban sa mga buwaya.